So ito po yung patunay mga kababayan, no? At sabi nga dito sa Bilyonaryo News Channel na year 2021, 2022, ang video na lumabas kasama ni Mabanta si PBBM. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, meron akong ipakita sa inyo. Na year 2021, 2022, sabi ng Bilyonaryo News Channel, kasama ni PBBM si Mabanta. Ito ulitin ko mga kababayan. Dated December 20, 2021 ang ipinakita mga litrato ni Palace Press Officer Claire Castro. Pero bukod sa mag-abang Duterte, dated 2021, December. Pero mga kababayan, paano kung meron akong may pakitang picture dito na dated 2018? Pinuri ni Harry Roque si Mabanta na isa daw DDS at supporter daw at tuta daw ni Digong. Sige nga, ito mga kababayan. Pakita ko sa inyo Ang sabi nila, year 2021, nakasama ni PBBM itong si Mabanta, no? Sa isang Christmas. Paano kung 2018, nakasama ni Harry Roque, ni Digong, si Mabanta at pinuri pa ni Harry Roque na DDS daw itong si Mabanta. Ito po. Siyempre mga kababayan, vlogger ka ni BBM. Kailangan mong ipagtanggol si PBBM. So ngayon, meron tayong ipakita. Ito po Galing pa ito sa post ni Harry Roque. Ayan, ito mga kababayan. Post ni Harry Roque. So ano ba ang nasa post ni Harry Roque mga kababayan? Ayan. Ang sabi niya dito 2 hours ago, pinost ni Franco Mabanta, Malacanang Palace, kasama si Franco, kasama si PBBM, kasama si First Lady Lisa. Natural lang naman po siguro mga kababayan na makapunta si Franco dyan kasi si Franco nga ay isang CEO. Pag sinabi natin CEO, negosyante, may kaya, may pera, may connection, makakapunta siya. Ngayon, alam nyo ba mga kababayan, sa pinakita ni Harry Roque, nangangahulugan po dyan na itinanggi nila na si Franco kaibigan ni PBBM at hindi nila kaibigan, hindi nila kilala. Pero mga kababayan, ang mali ni Harry Roque, meron po akong hawak. At ngayon mga kababayan, nag-comment po ako. Nag-comment po ako dyan, mga kababayan, sa post ni Harry Roque. Kita niyo, tingnan niyo Pakita natin. Mga kababayan, dito sa post ni Harry Roque, ayan, Harry Roque, 2 hours ago, happy together. Malacanang Palace, Franco Mabanta. Ngayon mga kababayan, akala siguro ni Harry Roque, siya lang ang may na-post na ganyan. Ngayon nag-comment ako mga kababayan. Ito po yung comment ko. Ayan yung comment ko sa kanya. Sabi ko, ayan, Franco Mabanta, August 12, 2018. Anong sabi ni Harry Roque? Way back Wednesday, 2018 pa lang BBM na si Franco Mabanta. Ayan ang real talk. Sabi ni Harry Roque. 2018 daw. BBM na. Pero kung 2018 si BBM si Harry Roque ay BBM na si Franco, pero anong sabi dito ni Harry Roque? Sino siya? Sino to? Sino yan? 2018 pa lang daw BBM na si Franco Mabanta. Pero ang post dito medyo bagets pa si Digong. Andyan pa si Harry Roque nangungulangot sa likod. So do you think mga kababayan, 2018 yan ang sabi ni Harry Roque, 2018 pa lang BBM na si Franco. Ayan ang real talk. Pero ang post ni Franco, August 12, 2018, si Digong at si Roque ang kasama. With the utmost respect to my good friend Ernie Abilia, to my brother Harry Roque, is the GOAT presidential spokesperson. Hardest job by far in Duterte cabinet, and the dude handles it better than anyone I've ever seen. I don't understand why he isn't treating as well as he should be in survey. So ngayon, mga kababayan, paano sinabi ni Harry Roque na 2018 pa lang BBM na si Franco, samantalang sa post ni Franco,
August 12, 2018, kasama niya si Harry Roque at si Digong. 'Di ba? Yan ang katanungan ngayon, mga kababayan. Ibabato nila ang kanilang kasinungalingan kay PBBM, samantalang ayan yung resibo, post ni Franco. Tapos mag-comment ka, 2018 pa lang BBM na. Pero yung date ng 2018, si Digong ang kasama at si Harry Roque. Paano nangyari yan? Mga kababayan? Paano nangyari yan na 2018 pa lang daw BBM na si Franco? Samantalang no 2018, nakapost si Franco, si Digong ang kasama at si Harry Roque. Edi sunog ka ngayon, bakla. Yan ang mahirap. Kasi kung tutuusin, mga kababayan, hindi naman tayo pinanganak kahapon lang eh. Hindi naman tayo pinanganak kanina lang. Kasi alin ba ang nauuna? Yung itlog o yung manok? 'Di ba? Alin ba ang nauuna? Yung itlog o yung manok? Mga kababayan. Alin ang nauuna, yung itlog o ang manok? Malamang ang manok. Bakit? May mangingitlog ba kung walang manok? 'Di ba? Paano magkaroon ng itlog kung walang manok? Sige nga, saan ba nabubuo ang itlog? Sa sinapupunan ng manok. 'Di ba? So ibig sabihin, mas nauna si Digong kaysa kay PBBM. Bakit? Mas matanda pa ba si PBBM kay Digong at mas nauna ba si PBBM naging presidente kaysa kay Digong? So sa madaling salita, nauna na kaibigan ni Franco Mabanta si Duterte, si Harry Roque, kasi sa post dito ni Mabanta, may mga date August 12, 2018, kasama niya si Digong, si Harry Roque. Dito sa Bilyonaryo News Channel, ang balita, December 2021. So napakalayo, di ba? 18, 19, 20, 21. 4 years ang gap. Di ba? Yan ang mahirap, mga kababayan. Kapag ka-DDS ka, sa post ni Roque, maniwala ka. Pero kung tignan mo yung date, mas nauna si Digong. Mas nauna si Roque na kasama ni Franco Mabanta. Hindi si PBBM. Kaya ang sabi nga ni Jose Claire Castro, bakit hindi niyo subukang questionin? Instead na ako ang tanungin ninyo kung kaibigan ba ni PBBM si Franco, bakit hindi niyo itanong kung ano ang relasyon or ano ang koneksyon ni Mabanta sa mga Duterte na nakakasama naman niya noon pa? Ang akala siguro, mga kababayan, itong mga DDS, ay ang palasyo hindi lumalaban. Tanga. Ulitin ko sa inyo, kayo mga DDS, kung sa ano kayo, sa minerales, lata kayo. 'Di ba? Wala kayong wala kayong carats, no? Kung kayo ay sa mga part of stones o mga minerals, wala kayong carats, lata kayo. Pag inapakan kayo, UP kayo. Pag ipatimbang kay piso lang halaga ninyo. Compare ba naman sa amin na mga taga-suporta kay PBBM na sitting president pa? Do you think kung kaya ni Sara maglabas ng peke? Kami po ba, hindi ba namin kaya maglabas ng peke? Kaya namin. Pero iniisip namin, bakit kami maglalabas ng peke? Kung meron namang totoo. Di ba? Ganon yun, mga kababayan. Ang akala siguro ng mga DDS, sige, ilabas natin to na kaibigan ni PBBM. Bakit mga DDS, kung kayo vlogger, kami ba hindi? Kung kayo may cellphone na iPhone 17 Pro Max, 1 terabyte, kami ba wala? Di ba? Marunong din kami mag-research, at higit sa lahat, no? Wala kami at hindi kami kasali sa pag-aaral na sa 10 DDS ang 5 tanga at ang natirang 5 ay bobo. Wala kami sa sample sa pinag-aralan ng mga matatalinong tao. 'Di ba? Biruin niyo 'yan, mga kababayan. Tandaan niyo, mga kababayan. Mas matalino kami kaysa sa mga DDS. Ano bang talino meron ang mga DDS? Una, tanungin ko kayo, mga DDS. Kung matalino kayo, bigyan niyo ako ng example, saan banda? Una,
Paano ka tawaging matalino kung ang kinangkampihan mo ay kriminal at hindi na makalaya-laya? 3 counts of crimes against humanity. Talino ba yung ganon? Tanga yun, bulag, bobo, at bingi ang tawag sa ganon. Pangalawa, paano mo sinabing matalino ka kung ang kinampihan mo ay isang vice presidenteng walang nagawa kundi lakwatsa, paninira at pagnanakaw? Bakit ko nasabing pagnanakaw? Ano bang tawag sa isang kayamanan na hindi tugma sa kanyang kinikita? Di ba? Ill-gotten wealth or galing sa nakaw? Ngayon, sabihin nyo matalino kayo. Pangatlo, paano nyo nasabing matalino kayo? Paano nyo nasabing matalino kayo kung sinampal na kayo ng ebidensya, bulag pepe bingi pa rin kayo? Di ba? Yan ang katotohanan, mga DDS. Magaling lang kayo sa katangahan at kalukuhan. Pero pagdating sa utakan, wala. Tignan niyo si Franco Mabanta. 'Di ba? Matalino sana siya. Hawak na niya ang beat. Hawak niya ang ebidensya laban kay Romualdez. Pero anong ginawa niya? Blinakmail si Romualdez, kinikikilan, siya patuloy ngayon ang nakulong. Instead na si Romualdez ang makulong. 'Di ba? So, sa madaling salita, bubungan talaga. 'Di ba? Kita nyo, mga kababayan, Ma'am Biyabing, hello po, Sir Henry, hello po. Kita nyo, instead na ang makulong si Romualdez at hawak mo ang beat, hawak mo ang ebidensya, kinikikilan mo ang tao. Edi kayo, ikaw patuloy ang nakulong. Kung matalino ka, di ba? Gagawin mo ba yon? Di ba? Paano sabing matalino ang mga DDS? Hawak mo na ebidensya. Pag nilantad mo yon, sisikat ka, may possibility pa, lalaki ang network mo, marami pang mag-invest sa negosyo mo. So, hindi lang 300 million ang kikitain mo. Diba? So, ang problema kasi, mga kababayan, gusto kasi nila madali ang pera, no? Easy money. Nangyari. Diba? Kasi totoo lang, mga kababayan, kung talagang may hawak itong si Franco Mabanta na ebidensya laban kay Romualdez sa korupsyon, do you think itong kanyang network, hindi maraming mag-invest dito? Maraming mag-i-invest dyan, maraming hahanga dyan, maraming susuporta dyan, maraming mga tawag dito, mag-sponsor. Kasi siya lang ang bukod tanging network na nakapagbulgar sa pinag-iinitan ng bayan na si Romualdez at si Saldico. Pero ending, siya patuloy ang nakulong. Kasi biruin nyo, mga kababayan, yung 75 million na yan sa entrapment operation money or 300 million, kikitain mo yan eh. Kung talagang may hawak ang ebidensya, kikitain mo yan. Kaya mong kitain yan. Ang ending lang kasi, hindi mo ginamit utak mo kasi DDS ka nga. 'Di ba? May pasabi-sabi pa sila, mga kababayan, no? Ito. Tingnan nyo ha, magaling man sa Englishan, pero bubo pa rin. Kaya dito ako naniwala, mga kababayan, na hindi lahat na marunong at magaling mag-English ay matalino. Yung iba bobo. Ito, pakinggan nyo. Not nepo babies and we're not sugar babies. Mukalam. We don't have suitcases filled with cash. We're not funded by China. We're not funded by oligarchs. And we are not fronts for dynasties. So who funds us? Yeah! We're not nepo babies and we're not sugar babies. Mukalam. We don't have suitcases filled with cash. We're not funded by China. We're not funded by oligarchs. And we are not fronts for dynasties. So Wala daw silang suitcases founded ng China, founded ng oligarchs. Kung di, galing daw sa atin, galing sa'yo na manunood sa kanila. Pero ano tong balita ngayon? Tumanggap ng 2 maleta, galing sa pangingikil sa politika. Kita nyo, mga kababayan? May pa not founded by China pa kayong nalalaman, not founded by oligarchs. Tapos ending, yung founder at CEO ninyo nakulong dahil sa pangingikil. Tang inumin nyo, lagyan yung tubig para tumamis. Di ba? Kita nyo yan, mga kababayan? Dito ako natatawa eh.
may pa not founded, may pa walang suitcases pa kayong nalalaman. Ending yung CEO ninyo na aresto dahil sa suitcase. Putang ina mo. Yeah? Kung ako sa'yo, Day, host dyan ngayon, itulog mo yan, itanim mo ng kamuti yan. May mapala ka pa. Ang kamuting kahoy, every 3 months, mangunod na, maharvest mo pa. Yeah? Putang ina, pasabi-sabi, oh. We're not founded by China. We're not Nepo babies and we're not sugar babies. Mukha lang. We don't have suitcases filled with cash. We're not funded by China. We're not funded by oligarchs. And we are not fronts for dynasties. Kita mo yan? Wala daw silang suitcases na founded ng China, founded ng oligarchs, founded ng politician. Kung hindi, sa mga viewers lang daw. Pero, nabalitaan natin ngayon, founder ng Peanut Gallery, arestado dahil sa suitcase. Putang ina, nakakahiya. PMN founder Franco Mabanta. Ha? Ulitin ko ha, mga kababayan. Pakinggan nyo to ha. Ulitin ko ha. Tingnan nyo kung gaano kabobo ang mga DDS. We're not Nepo babies and we're not sugar babies. Mukha lang. We don't have suitcases filled with cash. We're not funded by China. We're not funded by oligarchs. And we are not fronts for dynasties. So who funds us? Yeah! We're not. Who funds us? You! Tapos ito. Arestado ng NBI sa isang entrapment operation si PGMN founder Franco Mabanta. Nangikil umano ang grupo kapalit ng expose video ni late Representative Martin Romualdez. Yan ang agenda report. Asan na yung sinasabing hindi kami funded by China, hindi kami funded by oligarchs, pero nangingikil kayo pampasahod sa mga vlogger ninyo. Putang ina talaga, oh. Kita nyo, laking kahihiyan. Hindi kami founded by China, hindi kami binayaran ng mga oligarko. Pero yung CEO ninyo nangingikil ng 300 million pampasahod sa inyo, tang ina nyo. Hindi nga kayo funded ng China. Hindi nga kayo funded ng oligarchs. Extortionist lang kayo. 'Di ba? Kita mo 'yan. Masakit man pero totoo. Masakit ang katotohanan. Ito lang ang masabi ko, no, sa Peanut Gallery Media Network. Hindi man kayo funded ng China. Hindi kayo funded ng oligarchs. Hindi kayo pro-dynasty. Pero extortionist kayo. 'Di ba masakit? Si Kent Garcia lang to. Bakit mo nasabing extortionist? Hindi pa ba ebidensya yan yung CEO ninyo nakulong, na aresto? 'Di ba? Nepo babies and we're not sugar babies. Mukha lang. We don't have suitcases filled with cash. We're not funded by China. We're not funded by oligarchs. And we are not fronts for dynasties. So who funds us? Yeah! We're not Nepo babies. We're not sugar babies. We don't have suitcases. Pero meron kayong kinikikil. Na 4 na maleta na may lamang 300 million. We are not Nepo babies. We are not sugar babies. We don't have suitcases. Pero ang CEO ninyo tawag ito, wait lang, may nag-message mga kababayan. 'Di ba? Extortionist yung CEO ninyo. Kakahiya, 'di ba? Kasi kapag ka DDS ka, bubo ka talaga. Biruin mo, CEO ka na, para ka nang si Maria Risa ng Rappler. Tapos masangkot ka sa pangingikil. 'Di ba? Kaya nga, Ma'am Jocelyn Barcina, ngayon, paano na ang sahod ni Guanzon? Paano na ang sahod ni Regal? Paano na ang sahod ni Greek? Paano na ang sahod ni Olive? Marami-rami sila. Kung napanood ninyo yung live ni Libayan, andun lahat ng mga mukha na nagtatrabaho sa Peanut Gallery.
na halos kadalasan ng mga content for fake news. Di ba? Aray mo. Di ba? Aray mo. Halos nandoon lahat. Paano na yon? Saan sila kukuha ng pangpasahod? Ha? We are not Nepo babies. We are not sugar babies. We don't have suitcase. But our CEO is extortionist. O, putang ina. Ay, Diyos ko. So, yun lang mga kababayan. No? Yung ating reaction. Masakit man. Hurt so to Yun yung reaction natin patungkol dyan sa tawag dito, Peanut Gallery. Ito yung sunod, mga kababayan. Ito yung sunod patungkol dito sa ombudsman. No, mga kababayan, ano ba yung sa ombudsman, Ken? Nako, ito mga kababayan. Bago ko po ipagpatuloy ito, no? Itong sa ombudsman na inilabas na ng ombudsman kung sino ang mastermind sa korupsyon ng flood control. Ako po ay hihingi ng pasensya sa mga supporters ni Romualdez. Ako po hihingi ng pasensya sa mga naniniwala kay Romualdez. Ang balitang ito ay hindi po nanggaling sa akin, re-reactionan ko lang. Ito po ay galing mismo sa ombudsman. Sinabi mismo ng ombudsman, mga kababayan, na ang mastermind sa korupsyon sa flood control ay si Martin Romualdez at si Saldico. Pakinggan nyo po, mga kababayan. Disclaimer lang, hindi po nanggaling sa akin ito. Ako po ay nanghihingi ng pasensya sa inyo. Nako, mga kababayan, eto na. Ombudsman. Wait lang mga kababayan. Eto, mastermind sa flood control, si Romualdez at Saldico. Ayon sa ombudsman. Ito mga kababayan, pakinggan ninyo. Dreaming of an May ads lang. adult-only escape on Booking.com? Si former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez Galing sa ombudsman yan, mga kababayan. Sa mga supporters ni Martin Romualdez, na supporters din ni PBBM, wag po kayo magalit sa akin. Si Boying Rimulya na po ang nagsabi, hindi po ako. Nagre-react lang. Trabaho ko po ang gumawa ng content, mag-react sa content, at lagi ko pong sinasabi sa inyo, hindi po ako gumagawa ng kwento. May binagbabasihan na pamamagitan ng balita. At hindi po lahat ng binabalita ay totoo. No, mga kababayan. Pero ang para sa akin, kung hindi po totoo ang nasa balita, matatanggalan po ng prangkisa ang Bilyonaryo News Channel. Pakinggan po natin. Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ayan po. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan nila former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Saldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. 56 billion ang nakuha ni Romualdez at ni Saldico sa flood control according sa ombudsman. Ngayon mga kababayan, alam niyo ba, ito bigyan ko kayo ng yung about sa Peanut Gallery. Yung hawak po ng Peanut Gallery na video na pinang-blackmail nila kay Romualdez, naalala niyo po, ito, si Saldico may kausap na military, nakasama si Romualdez doon sa military na isang video. Yun po ang kanilang pang-blackmail.
kay Romualdez sa Peanut Gallery. Na which is kalat na po yan sa buong social media. No? Yun po ang kanilang pang-blackmail. Ito po yun, no, yung time na may kausap si Saldico sa cellphone na isang military na may pondo daw, may pera daw, nag-video daw. Yun po yung kanilang pang-blackmail. Nagkakamali sila. No? Hindi pa po si Romualdez House Speaker nung time na yun. Ayun, kulong sila. Continue. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez, habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa. Kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya, kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker. Ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito, ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa at publicly posted videos ni Ko, kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM, pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I will not go quietly, and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan si Romualdez, pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprobahan ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang co-respondent sa isinampang complaint affidavit ng Ombudsman ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamay-ari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. Para So yun po yun, mga kababayan, no? Itinuro na po ngayon ng Ombudsman na umano'y si Romualdez ang mastermind ng controversial na flood control scandal. So, ngayon, mga kababayan, hintayin na lang po siguro natin kung sakali mang kasuhan ng Ombudsman si Romualdez. Kung lumusot si Romualdez, patay ang Ombudsman. Kung hindi lumusot si Romualdez, kulong naman siya. Nako, mga kababayan, ito na nga ang pinakamasaklap na pangyayari ngayon. Mga kababayan, patay ka diha. Patay na. Wala na, mga kababayan, ilabas na ng Ombudsman. Si Romualdez di umano ang utak ng korupsyon sa flood control or mastermind sa flood control scandal. So, wala na tayong magawa doon. Si Boying na po ang nagsabi, si Boying na po ang nag-release niyan. Ayon sa balita ng Billionaire News Channel. No? So, yun lang. Mga kababayan. Maraming salamat po, no, sa inyong lahat.